Kaya ayoko nang bumili sa labas ng peach mango pie kasi sobrang liit na nga at nakakabitin pa. Kaya yun, naisipan ko na nga lang gumawa dito sa bahay para sure na hindi tayo mabitin. Syempre, kailangan natin dito ng mangga at peach. Sa mangga naman, depende nga sa inyo kung gaano karami, pero meron nga ako dyan 4 na piraso. Hiwain nga lang natin para mas-slice natin ng maliliit mamaya. Sa paghiwa naman, kailangan natin dito ng maliliit na pa-cubes. Medyo lalakihin ko nga yung pagka-slice para mamaya pag maluto na ang ating peach mango pie, may kita tayo sa feeling na buo-buo. Yung ganito mga mare, okay na yan. Pagkatapos itabi muna natin. Yung mga buto naman na ibinalatat ko nga lang kasi tatanggalin pa natin dyan yung mga laman. Para ngayon mamaya sa sauce na gagawin natin. May isang pisngi pa nga dito ng mangga kaya hinalo ko na nga din dyan. Ganyan nga lang karami yung kailangan natin mamaya para sa sauce. Tapos na nga tayo sa mangga mga mare, kaya dito naman tayo sa peach. Sa isang lata meron nga yung 6 pieces na malalaki. Isalin nga lang natin to sa lagayan, pagkatapos naman wag natin itatapon itong juice. Gagamitin nga natin yan mamaya para sa ating sauce. Tinambi ko nga muna yung 3 peraso kasi para naman yan mamaya sa ating sauce. Pagkatapos naman yung 3 peraso, hihiwain nga lang natin to ng pa-cubes katulad nga nung mangga kanina. Na-stress na nga natin mga mare, kaya ihalo na nga natin dito sa mangga. At para naman hindi mag-iba yung kulay ng ating mangga, lalagyan nga natin dito ng lemon. Pangdagdag flavor na nga din yan. Siguro mga 1 tablespoon ay okay na. Pagkatapos hiluin lang natin ng maayos. Pagkatapos naman dito tayo sa ating sauce. Hinima ko nga lang yung peach, pagkatapos sa i-blender nga natin yan. Nilagay ko na nga din dyan yung peach, mangga, tapos konting lemon. At yung juice ng peach kanina, ihinalo ko na nga din dyan. Inubos ko na. Pagkatapos naman i-blender nga lang natin to hanggang sa maging pino na. Ang next naman mga mare, ilulutuin nga lang natin to. Kaya ayun, sinalang ko na nga dito sa kaldero. Bali, naglagay nga lang ako dyan ng 3/4 cup ng sugar. Syempre, para lumapot ang ating sauce, kailangan natin dyan maglagay ng 3/4 cup ng cornstarch. Saka lang natin buksan yung apoy pag natunaw na nga yung cornstarch. Sa pagluluto naman ito, wag natin lubayan ng halo para hindi masunog yung ilalim. Haluin nga lang natin ng mais hanggang sa magsobrang lapot na nga. Dapat magiging ganito yung itsura niya mga mare. Pagkatapos ay patayin na natin yung apoy. Pagkatapos naman ay dito na tayo sa ating crust. Bali, kailangan nga natin dito ng 600 grams ng all-purpose flour. Sa butter naman, kailangan natin dyan ng 225 grams. Medyo nagsobra nga ng konti, kaya yan, babawasan natin. Bali, yung ginamit ko pala dyan, butter ay unsalted. Pagkatapos naman, inaglagay nga ako dyan ng 1 teaspoon ng salt. Sa asukal naman, kailangan natin dyan ng 2 teaspoon. At haluin nga lang natin ito ng maayos, mga mare. Sa butter naman, kailangan malambot na nga. Pagkatapos naman, hiwa-hiwain lang natin to. Sa mga oras na yun, napagtanto ko nga na matrabaho pala to. At dahil buntis nga ako, inangangali na talaga yung likod ko, pero kailangan ko nga itong tapusin kasi nasimulan ko na. Hindi tulad dati nung hindi pa ako buntis mga mare, kahit 2 araw pa nga ako sa kusina magluto, hindi talaga ako napapagod. Pero ngayon na konting kilos nga lang, hinihingal na talaga. At dahil cravings natin to, hindi pwedeng hindi matapos. Kaya nang ang dami ko nang andaldal, pero naglagay ka ako dyan ng 200 grams ng water. At dahil crust nga lang to, hindi na natin kailangan masahin. Pag nakita nga natin na nahalo na yung butter, harina at tubig, ay okay na yan. Sa timbang naman ng crust, ay nagtimbang nga lang ako dyan ng 60 grams. So wakas magsisimula na nga tayo magbalot, kaya nag-crack na nga ako dyan ng isang itlog. Sakto malamig na nga itong ating sauce, kaya nilagay ko na nga dyan yung peach at mangga. Yung iba naman mga mare, pag nagluluto nga ng sauce, hinahalo nila yung mangga pagkatapos peach dun sa sauce. At sinasalang nila sa apoy. At dahil ayoko madurog yung peach at mangga, hindi ko talaga sinama. Para buong buo talaga at maganda tignan yung feeling natin. Sa wakas na dito na nga tayo sa part na nagbabalot na. Gumamit nga lang ako dyan ng rolling pin para naman nuwipis itong ating dough. At sa feeling naman, naglagay nga lang ako dyan ng isang kutsara. So sobrang excited ko nga magbalot, hindi ko nga na-brush ng itlog pero okay lang yan. Ikat nga lang natin yung mga gilid mga mare para nga maging pantay. Para malak talaga ng maayos, ginamitan ko na nga din ng tinidor at syempre para may design na din. Yung ganitong size nga ng peach mango pie, pwedeng-pwede na talaga sa isang tao at craving satisfied ka na talaga dyan at hindi ka na mabibitin. Sa pagbabalot naman mga mare, madali lang naman at sure naman ako hindi kayo mahihirapan. Ipa-flat nga lang natin yung dough pagkatapos naman yung maglalagay nga tayo ng palaman. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga mare na kailangan i-brush nga natin ng itlog para naman talaga masil ng maayos at makasigurado tayong hindi talaga bubuka mamaya pag ipiprito. At make sure din mga mare na wala talagang hangin sa loob para pag magpiprito tayo mamaya hindi talaga bubukas. At syempre para hindi na din tayo matalsikan ng mantika pag magpiprito. Sa recipe naman na to, kasyang-kasya lang talaga yung dough natin pagkatapos yung filling natin. Ayan, saktong 2 peraso na lang ang magagawa natin. Sa wakas, after isang oras na pagbabalot ay natapos na nga din tayo kaya pwede na tayo magprito. Sa recipe na to, nakagawa nga tayo ng 25 pieces na malalaki. O di ba mga mare, madami na nga tayong nagawa. Bago ko nga pala ito prinito mga mare, inilagay ko muna to sa freezer ng siguro mga isang oras. At habang frozen pa nga ay pwede na natin iprito yan. Dinip fry ko na nga pala para maganda ang pagkaprito natin. Pag ganito na nga yung itsura niya mga mare, okay na yun at luto na. Tanggalin na natin at baka masunog pa.
Yung iba naman mga mare na hindi ko ipiprito ay binalik ko na nga sa freezer. Aabot din naman to ng 3 months pag i-stock natin. Para pag mag-crave nga ako ng peach mango pie, magpiprito na nga lang ako. At ayan, sa wakas natapos na nga din tayo magprito. Mainit-init pa nga yun, pero hindi ko lang talaga mapigilan. After ilang oras nga na paggagawa dito, at ayan, matitikman na nga din natin. Masasabi ko talagang craving satisfied. At sulit naman ang pagod kasi masarap.